Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang oras, 9 na minuto makalipas ang alas 4. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! At ang makakasama ninyo sa isa na namang edisyon ng Break Time, ako po, Thea Petro Carpuz. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. At para sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong 11 sa buwan ng Hulyo, 11 ang patay sa salpukan ng bus at pick-up sa Cagayan. 2 palapag na residential building, mag-collapse, 4 na construction workers patay sa Antipolo City. Total ban sa Pogo inirekomenda na ni Finance Secretary Recto kay Pangulong Bongbong Marcos. PNP Hotline, nagsimula ng tumanggap ng mga impormasyon sa posibleng pinagtataguan ni Pastor Apollo Kibuloy habang umiiral ang 10 milyong pisong pabuya. Vice President Sara Duterte hindi sisipot sa ikatlong SONA. Tinawag ang sarili na designated survivor. Bangka documents ni dating presidential spokesman Harry Roque matagpuan sa niraid na Pogo Hub sa Pampanga. Panukalang ibasura ang K-12 program, formal nang isinumite kay Incoming Education Secretary Sonny Angara. Malawak ang pagbalasa sa Davao City Police, ipinagtanggol ng PNP, hinala na may bayad politika ang hakbang, itinanggi. Police Mobile inagaw, 3 patay, 6 pang sugatan sa Morong, Rizal. Bayan ng Palimbang, Sultan Kudarat, niyanig ng 7.1 magnitude na lindol. At para sa detalye ng ating mga balita, inaalam na ng Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Office kung nagkaroon ng pagkukulang ang may-ari ng gumuhong 2-story residential building sa Barangay De La Paz. Sa nasabing insidente, patay ang 4 na construction worker na kinilalang sina Fernando Macalindong, Romulo Perduton Jr., Albert Lopez at Edgardo Empleo habang may 3 pang sugatan. Lumalabas sa investigasyon na gumuho ang lupang pinagtatayuan ng construction site dahil sa lalim ng hukay, hindi dahil sa umulan o kung ano paman. Pero batay sa record ng CDRRMO, may building permit naman ang may-aring tutulong umano sa pamilya ng mga construction worker. Sabi ni Police Lieutenant Orlando Halmasco, duty officer, sa insidente hindi naman kritikal ang 3 pang sugatang isinugod at nagpapagaling sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City. 11 ang patay habang 5 sugatan matapos magsalpukan ng isang pickup at pampaserong bus sa intersection ng Junction, Ayaga, National Highway sa bayan ng Abulog, probinsya naman ng Cagayan. Sa ulat, mula sa 13 sakay ng Toyota Hilux, ang 11 nasawing biktima na magkakaanak at pauwi na sana mula sa isang lamay na mangyaring aksidente bandang alas 12 ng hating gabi. Tumilapumpas sa kalapit ng mga establishmento ang 2 sasakyan dahil sa lakas ng impact ng banggaan. Kabilang sa nasugatan ay isang bystander, isa pang sakay ng Hilux, driver at konduktor ng bus, habang nasa malubhang kalagayan naman ang driver ng Hilux. Sa iba pang balita, susuportahan ng Philippine Navy ang naval officer nitong nadawit ang pangalan bilang incorporator umano ng mga illegal na pogo sa bansa. Sinabi ng Navy na saksi sila na walang masamang record si Lieutenant Jessa Mendoza na graduate ng PMA class of 2014. Kaugnay nito, nagsagawa sila ng sariling pagsisiyasat para alamin kung paano nagamit ang pirma at tin records ni Lieutenant Mendoza.
Una rito naging emosyonal si Lieutenant Mendoza sa pagharap sa pagdinig sa Senado para itanggi ang pagkakadawit sa kanya sa mga iligal na korporasyon. Samantala, nagpaalala naman ng Navy sa publiko na seryosohin ang banta ng identity fraud sa gitna ng dumadaming kaso ng cybercrime. May padala na ni Finance Secretary Rauta Recto kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang liham na naglalaman ng rekomendasyong total ban sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon kay Recto, ginawa niya ang liham dahil sa mga bumabalot na issue sa POGO. Dagdag pa ng kalihim, nakikita niya ang problema kung paano pinatatakbo ang mga POGO, maliban lang kung maiaayos ang pagtatakbo ng offshore gaming. Una rito sinabi ni Recto na bagamat hindi siya kontra sa mga POGO, magpasya siyang sumulat sa presidente dahil sa mga ilegal na aktibidad na ginagawa ng POGO hubs gaya na lamang sa natuklasan sa Bamban Tarlac at maging sa bayan ng Porac, lalawigan ng Pampanga. Ipinahayag ng kalihim na ang kapalaran ng mga POGO ay nakadepende na sa desisyon ni PBBM. Samantala, hindi pupunta sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Vice-Presidenteng si Sara Duterte. Ito ang sinabi ng Vice President sa ambush interview sa inauguration ng Child and Adolescent Neurodevelopment Center sa isang ospital sa Davao. Dagdag pa ni Vice President Sara na kanyang inappoint ang sarili bilang designated survivor. Hindi pa malinaw kung ano ang naisiparating ng Vice President kaugnay sa kanyang pahayag na ito, pero ang designated survivor ay itinuturing na halili sa gobyerno sakaling mawala ang presidente. Ito ang unang pagkakataon na hindi dadalo sa SONA ni Pangulong BBM ang kanyang vice-presidente. Ang galing naman ng reaction ni Madam Vice President, parang napabuntong hininga siya. Nakita mo ba yun? Ayan, no? Malalim. Tapos, tsaka siya nagsabi na... Kumbaga, bumuelo eh. Kita mo. Inhale. Inhale. Smile. And And then, go with the statement. Yan, diba? Pero ang sabi ng iba, parang expected na hindi darating yung... Given na. Kasi nga, syempre, katatapos diba? lang yung mag-resign bilang miyembro ng gabinete ng ating Pangulo. At saka, obviously naman, lately, hindi talaga naging maganda, hindi ba? Hindi sila nagkikibuan. Hindi sila nagkikibuan. Kaya yung iba, hindi na nasorpresa sa kapasyan ng VP Sara Duterte na mag-skip ng third SONA ng presidente. Pero ang tanong ko, bakit niya nasabing designated survivor? Is there something going on? Meron bang plot? Well, ang paliwanag niya pagka halimbawang if in case na magkaroon ng or in case na hindi na paano ba? Kasi 'di ba yung designated survivor series 2 'di ba? Isa siyang series na ang plot niya naging designated survivor siya because nawala yung members of the government. Diba? And siya yung nanatili, nag-iisa na incidentally hindi naka-attend. Diba? Hindi niya sinadya naman diba? Incidentally hindi lang siya naka-attend doon sa SONAS, similar to it. Diba? So bakit naisip ng Vice Pangulo na yun ang gawin niyang description. Analogy. Oo, na siya ang designated survivor. Theoretically, ganoon naman talaga If the president is, halimbawa, if the president is out of the country, obviously, ang nagte-take over pero diba kinugawa muna siyang OIC? Kasi diba there are certain instances din na ang Vice President ay hindi tinatalaga ng Pangulo bilang OIC ng bansa. Tama. At ang itinatalaga sa halip ay yung Executive Secretary. Kaya nga ang bansag sa Executive Secretary, Little President. So ano yun? Kaya meron bang ibang kwento pa dito sa komento ng ating pangalawang Pangulo? Oo. Diba? At ang susunod pang tanong, tuluyan na bang wasak? Naghiwalay ng landas? Ang wala pang divorce bill, pero divorce na ba? Kanilang in terms of their political relationship. Parang diba? Divorce no? Hiwalay na ba talaga? Wala na ba silang pagkakaugnayan sa isang panayam, ang binabanggit ni BP Sara, kasi may nagtanong yung bang unity nandun pa?
nandun pa. Mm-mm. Ang sabi ng, hindi ko alam kung si Presidente o Oo. si Vice President Sara Duterte. Ang nagsabi na. Ang nagsabi na it had already served the purpose. And that was during the election. Oo, kumbaga, parang si hanggang doon lang. si Vice nga nagsabi. Nagsabi. Mm-mm. Anyway. Hanggang halalan lang pala yun? Kaya nga. Ang iksi naman ng lifespan nun? Kung sa bagay, ang politika wala talagang permanente. Sa bagay. Sabi, Oo. There are no permanent friends nor permanent enemies. May friends ba talaga pagka-politiko ka? Kaya nga sabi, there are no permanent enemies nor permanent friends, but only permanent interests. Oh! Tama na. Agree. You second the motion. Ay, Ayan. Nakakatanggap na ng ulat ang hotline na inilabas ng PNP para sa ikadarakip ng puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Gino Fajardo, marami nang nagbibigay ng impormasyon sa Davao Regional Police Office mula nang ilabas ang pabuya para sa makapagtuturo sa posibleng kinaroroonan ni Pastor Kibuloy. Pero, nilinaw ni Fajardo na sasalang pa ito sa karampatang pagsusuri o evaluasyon para matukoy kung ang impormasyon ay lehitimo o hindi. Posible kasi umanong nililigaw lamang sila ng ilang informante para mabulabog ang paghanap kay Pastor Apollo Kibuloy na naharap sa kasong child abuse at qualified human trafficking. 10 million pesos, Madam Thea. Kaya ang nga, reward. natatawa nga ako dun sa meme na kumakalat sa social media na parang message. Di umano yung account ni Pastor na magpapabasbas daw sila. Di ba nangailangan daw sila ng spiritual healing? Divine guidance? Oo, divine guidance. Grabe naman. Wala lang, kasi nga they're just after the 10 million Kaya peso. nga, kung syempre, pagka halimbawang nag-positive yung informasyon mo at na-aresto si Pastor Kibuloy, halimbawa, edi instant millionaire. Instant millionaire ka. On the spot ba yun? Kaliwaan ba? Dapat ganun, kaliwaan. Nangyayari talaga yun. Hindi pa ako, na talaga kapag ka merong nakapatong doon sa ulo mo na money, tas nasabi ko right nasa away, pagka sumailalim yan sa evaluation at nakumpirma, ikaw ang naging susi para madakip ang isang wanted. Okay. Right there and there, ibibigay naman yung pabuya. Talaga? Merong nang nakinabang tingnan talaga mo, sa mga ganyan. halimbawa, pagka yung sa reward system ng PIDEA, nakita mo pagka pinipresent yung mga huli nila, halimbawa, malalaking volume, halaga ng shabu, right after that, ipaparada rin yung, ipipresent yung tipster na naka maskara. Parang makabayan ba yun? Makapili. Makapili. Ayun, tapos ibinibigay na yung reward. Walang commission doon? Tingin ko wala eh. Siyempre, kung ikaw, halimbawa, Madam Thea, kung halimbawa, ikaw tumanggap ng reward na 10 million pesos, tapos merong, pa-commission naman. May kumalabit, di ba? Kung halimbawa, ikaw lang talaga ang trumabaho, wala ka namang baka trabahuhin ka niyan, lalo na kung alam nila na agad-agad na binigay yung 10 milyon sa'yo. Ang pangako naman ng pagkaganyan magiging confidential. Talagang may protection din. May protection din. Okay. Pati yung pamilya mo, syempre. Okay. Sige, sabihin ko na lang. Alam mo naman, may alam. Basta pagka naging instant millionaire ka, alam na. There will be signs. Walang tax yun? Wala tax yun. So talagang buong talaga. Daig mo pa nakatumama sa loto. Oo, kasi sa loto may tax. Oo. Dito, talagang kung ano yung reward na nakaalaan, yun ang mapapanggap mo. Kaya pala atat na atat yung mga tao, malaman ko nasaan. Sabi nga ni Colonel Gino Fajardo, nagumpisa ng umusok yung kanilang hotline. Oo, ang dami nang nagsasabi. Pero syempre, bine-verify pa eh. Naman. Sa iba pang balita, na-diskubre ang mga bank document ni dating presidential spokesperson Harry Roque at sa kanyang dating executive assistant na si A.R. De La Serna sa ni-raid na Pogo Hub sa Pampanga. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, kabilang narito ang mga kopya ng deposit or payment receipt at mga bank certification. Hindi anya nila pinagsuspetsahan noong una ang mga dokumento hanggang sa ikanta ni PAGCOR Chairman Alteng
ko sa Senate hearing kahapon na si Roque ang naglobby sa ni-raid na Lucky South 99. Sinabi ni Casio na humiling na silang makipagpulong kasama ang DOJ at CIDG para desisyonan ang mga susunod na hakbang sa investigasyon. Una nang itinanggi ni Roque na naging abogado siya ng Lucky South 99 at wala rin siyang partisipasyon sa paghahanda ng organization chart nito kung saan nakalagay siyang legal counsel. Aarestuhin ang sinumang magsusunog ng effigy sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Babala ni NCRPO Chief of Task Force Zona Commander Major General Jose Melencio Nartates Jr. sa buong Metro Manila isasagawa ang pag-aresto. Una na binanggit ni QCPD Director Brigadier General Red Maranan na labag umanos ang pagsusunog ng effigy sa Batas Pambansa No. 880 o ang tinatawag na Public Assembly Act. Kaugnay nito nanindigan ng grupong Bagong Alyansang Makabayan na walang legal na basihan ang panghuli sa mga magsusunog ng effigy na mga reliyista. Samantala, formal nang dumulog ang Alliance of Concerned Teachers kay incoming Education Secretary Senator Sonny Angara ang panukala na ibasura na ang K-12 program. Ayon sa ACT, napapanahon na para repasuhin ang K-12 program at ikonsidera ang National Assessment Test na naaayon sa sitwasyon ng edukasyon sa Pilipinas sa halip na umaasa sa Program for International Student Assessment o PISA. Hiniling din ng samahan ang paglalaan ng 6% mula sa GDP para matugunan ang kakulangan sa public basic education sa bansa. Gayon din ang kahilingan na itaas ang sahod ng mga public school teacher. Umaasa si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na ikokonsidera ni Angara ang kanilang rekomendasyon dahil suportado umano nila ang desisyon ni Pangulong BBM na italaga ang senador bilang DepEd Secretary. Nanindigan si PAGCOR Chairman Al Tenco, base dating presidential spokesman Harry Roque, ang abogado ng Lucky South 99 na operator ng Merid na Pogo Hub sa Pampanga. Malinaw anyang may lawyer-client relationship si Roque at ang kliyente nitong si Cassandra Leong na magpunta sila sa kanya noong July 26, 2023. Bukod rito, kasama din ang pangalan ni Roque sa organizational chart. Magsinumite ng kumpanya na mag-re-apply ito ng lisensya. Paliwanag pa ni Tenco, hindi pa illegal noon ang operasyon ng Lucky South 99 dahil October 2023 pa natapos ang provisional license nito. Nang mag-re-apply sila noong May 2024, hindi na ito pinayagan dahil sa mga naitalang mga paglabag. Pakinggan natin si Chairman Al Tenco ng PAGCOR. Unang-una po, nagpunta siya doon sa akin, nagpapatulong. So I assume it was a client-lawyer relationship. Number two, doon po sa sinabit nila, pinakita din sa screen kanina na application. Dahil po, renovationary status na po natin. Wala nang pwedeng lisensyang valid unless mag-reapply kayo. Doon po sa dokumento sinumiti nila, nakalagay po doon Harry Roque, Legal Group. Pilipinas, ang oras, alas 4:28. Babalikan pa natin ang ibang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Police Mobile, inagaw 3 patay, 6 sugatan sa Morong, Rizal. At Palimbang, Sultan Kudarat, niyanig ng 7.1 magnitude na lindol. Ang iba pang detalye hatid natin maya-maya lamang pagkatapos tayo ng batiin din. Ito, may babati sa atin, Sir Romel. Ngayong araw ng Huwebes na. Ang bilis, no? Parang ang bilis na ilang tulog na lang. Magse-celebrate na tayo ng 85th anniversary. Parang Pasko kasi yung preparations natin 4 days to go. No? Madam Thea, nakalampas na tayo ng kalahating buwan. Yun na nga. Mind you, ilang buwan na lang yan. Konting kembot na lang, kakanta na daw si Jose Marichan. Magmamano na ako sa iyo, Miss Thea. Huwag mo akong alisin sa listahan mo. Ilalagay ko na po yung medyas ko, isasabit ko na rito sa inyo. Kiyubikel. Sige. Babatiin tayo ni Senator Win Gatchalian. Pilipinas, ang oras 34 na minuto makalipas ang alas 4.
RH Break Time! Yes, labas tayo ng ating himpilan, Ms. Thea, at papasukin natin ang report mula sa Palasyo ng Malacanang, panukalang organizational reform sa PNP. Aba, binito daw ni Presidente Marcos. Alamin natin kung bakit. RH number 14, Maringlet Narciso. Maringlet. Hindi inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala para sa organizational reform sa Philippine National Police. Sa kanyang veto message, sinabi ng Pangulo na hindi niya maaaring aprubahan ang Senate Bill number 2449 o House Bill number 8327 dahil sa mga provision nitong salungat sa administrative policy and efficiency. Binigyan din ito na ang panukala ay dapat sumusuporta sa mga programa at polisiya ng kasalukuyan at mga susunod pang administrasyon gaya ng National Government Right-Sizing Program. Paliwanag ng Presidente, magiging redundant o doble ang functions ng PNP dahil sa ilalim ng panukalang batas, nais nitong i-institutionalize ang directorial staffs, area police commands, special officers at support units na magkakapareho din naman ang trabaho. Nangangamba si Pangulong Marcos na magbubunga ito ng bureaucratic inefficiencies dahil lolobo lamang ang mga posisyon at dadami ang staff. Tinukoy din ni PBBM ang panukalang salary grade 21 sa mga Philippine National Police Academy cadets na mas mataas sa entry level ng mga sundalo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ms. Leth. Samantala, dumako naman tayo sa Kamara. Kamara, hihintayin ang opisyal na abiso ni Vice President Sara kung hindi ito makakadalo sa SONA. Idetalye mo ang report, RH12 Milky Ruganan. Manang Milky. Manang Milky. Thea at Romel, yes Romel at Thea, hihintayin ng Kamara ang official communication mula sa Office of the Vice President kung talagang hindi makadadalo si Vice President Sara Duterte sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, bagamat sinabi ito ni VP Sara sa isang interview at kumalat na sa social media, kailangan nila ng official confirmation. Sabi ni Velasco, kung mapapansin sa interview, nakatawa umano si VP Sara nang sabihin nito na hindi siya pupunta sa SONA at itinalaga ang kanyang sarili bilang designated survivor. Paliwanag ni Velasco, hindi pwedeng maniwala lang sa mga pinopost sa social media dahil pwedeng i-deny kaya hihintayin nilang official confirmation mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sa ngayon, sina dating Vice President Jojo Marbinay at Leni Robredong opisyal na nagsabing hindi sila dadalo sa SONA. Samantala bilang reaksyon, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez, ang SONA ay mahalagang pagtitipon para sa pagkakaisa at koordinasyon sa mga leader ng bansa. Kung magdidesisyon man si VP Sara na hindi dadalo sa SONA, sinabi ng House Speaker, handa ang Kamarang may pagtulungan sa lahat ng ahensya ng gobyerno para masigurong matatamo ang mga programa ng pamahalaan. Tinawag naman ang Makabayan Black si VP Sara na conceited o mayabang nang sabihin na hindi siya dadalo sa SONA. Ayon kay Kabataan Party List Executive Vice President Rene Luis Co, no show for show at publicity stunt ito sa pa-main character na gustong pumustura bilang oposisyon. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Ruganan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. At sa mataas na kapulungan ng Kongreso, Senado, pinadidistansya sa akusasyon na may opisyal ng COMELEC ang nasuhulan at may offshore account. Alamin natin ang iba pang detalye. RH number 28, paring Raymond Dadpas. Paring Raymond, magandang hapon. Yes, paring Go ahead. Yes, paring Romel, mas makabubuting dumistansya muna ang mga senador sa pagbibigay ng komento sa akusasyon na may mga opisyal ng Commission on Election o COMELEC ang sinuhulan ng Miro system ng Korea at merong offshore account. Ito ang paniniwala ni abiso ni Senate President Francis Escudero kasunod ng kontrobersiyang kinakarap ng mga opisyal ng COMELEC. Ayon kay Escudero, mga impeachable officials
ang mga opisyal ng COMELEC at mas mabuting umiwas ang mga senador na husgahan ang kanilang kaso at baka darating ang araw na umabot sa kanila ang kaso na kailangan nilang bingging. Sabi ng Senate President, member ng Kamara de Representantes ang nag-akusa, kaya tiyak na seryoso itong tignan ng Kamara. Maliban lamang kung may member ng Senado na magkakain din ng resolution upang ito ay investigahan. Ngunit paalala ni Escudero, masalimot at komplikado kapag sabay ang Senado at Kamara de Representantes na mag-imbestiga dahil posibleng magkaiba ang resulta. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadbas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaa. Samantala nalalaman ni Duterte sa kinaroroonan ni Kibuloy, hindi dapat ginagawang biro ayon sa PNP. Idetali mo RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Langay Romel at Mistea, pinalaga ng pambansang pulisya ang pahayag na biro lamang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sinabi nitong alam niya ang lokasyon ng puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, hindi dapat ginagawang joke ang issue ng child abuse at human trafficking. Ginawa ni Fajardo ang pahayag sa Campo Crame bilang reaksyon sa pagtawag ni dating Chief Presidential Legal Counsel Sal Panelo kay PNP Chief Romel Francisco Marbil bilang humorless o walang sense of humor. Banat ito ni Panelo kay Marbil na nagbansang maaring kasuhan ng obstruction of justice ang dating presidente. Sa kabila nito, tiniyak ni Fajardo na sinusubukan nilang makipag-ugnayan kay former President Digong para matukoy kung totoo o hindi ang kanyang mga nilalaman. Pakinggan natin si Colonel Fajardo. I understand there are also some efforts being exerted to reach out sa ating dating Pangulo. Baka tanungin siya precisely kung ano ba yung intention niya doon sa paglalabas niya ng statements na yun. Was it meant as a joke or probably meron siyang alam talaga? Samantala, pinag-aaralan din ng PNP na dagdagan ng pabuyang 10 milyong piso para sa ikadarakit ng religious leader at 1 milyong pisong patong sa ulo para naman sa 5 kapwa akusado nito. Matatandaan itong nasabing mga money o monitorial reward ay donasyon mula sa hindi na binanggit na kaibigan ng Department of the Interior and Local Government. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bucor lumagda sa Declaration of Cooperation sa bagong protocol sa paghawak ng PBLs na namatay sa loob ng corrections facilities sa bansa. Ibalita mo yan, RH number 27, Mr. Noche. Kakas, Mr. Noche. Romel at Ms. Taya, tinanggap ng Bureau of Corrections ang bagong protocol sa paghawak ng persons deprived of liberty na namatay sa loob ng corrections facilities sa bansa. Sa Declaration of Cooperation na nilagdaan ni Bureau of Corrections sa Director General Gregorio Catapang Jr. sa pagitan ng Department of Justice, United Nations Office on Drugs and Crime at University of the Philippines. Sa paglagda sa deklarasyon, kinikilala ng mga partido ang United Nations Standard Minimum Rules para sa pagtrato sa prisoners na kinanag bilang Nelson Mandela Rules, particular na ang Rule 69, Rule 70 at Rule 71 na nagbibigay diin naman sa kahalagahan ng walang pinapanigan at epektibong investigasyon, paggalang sa mga karapatan at dignidad ng mga bilanggo at kanilang pamilya. Sa pahayag ni Katapang, kinikilala ang kahalagahan ng 2016 revised United Nations Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extralegal Arbitrary and Summary Executions. Kilala umano ito bilang Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death na isang gabay para sa investigasyon sa pagkamatay ng PDL habang nasa kustodiya ng pihitan. Una rito, bukas palad umano ang Bucor sa investigasyon sa higit na transparency sa pagtukoy sa sanhi ng pagkamatay ng bilanggo. Mula sa kanilang sa Pilipinas sa DCRA. Ako si Kakas, tuloy sa pagbabalita, tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala, kauna-unahang cable car sa Pilipinas. Aba? Taray! Sa bahay ba namin yan dadaan? Itatayo ng administrasyong PBBM sa Rizal. Uy.
O, di ba? Hindi kaya sa Antipolo yan? Kaya nga ba kung may Antipolo Station, idetalye mo nga RH5 Val Gonzales, Val. Val Gonzales. Val. Ay, nawala si Val. Sige. Wala na. Paki-reconnect nga si Val Gonzales. Ayan, ayan na. Na-excite pa naman ako kasi baka madaanan yung Antipolo Biruin Station. mo kung magkakaroon nga ng cable car dyan sa Rizal, ilang minuto na lang ang biyahe. Kaso kung dire-diretso. Kung dire-diretso from Rizal to here, Pasay, Manila, Pasay. Ilang, diba? Gano'n lang katagal ang magiging biyahe. Iwas traffic. Tsaka, may view ka, with a view. Yeah, oo nga. Diba? Hindi ka kasi kapag ka commuter, syempre pauwis, pila-pila, naghahabol ka. Taka ano ba yan? Yung crystal ba yan? Yung crystal mo, makikita mo yung nasa ilalim mo. Para ka lang nagsa-sight viewing, di ba? Habang bumabiyahe. Sige nga. Nako, Val nakakabitin Gonzales. naman yan. Marami naghihintay sa report mo, lalo na yung mga taga-Rizal. Ayan. Diba? Isa na yan sa mga magiging tourist destination siguro natin kapag ka nagkataon. Tama. Siyempre, pag nalaman ng mga foreigner na makaka-uwis tayo sa traffic. Oo, kung diba? nandito tayo sa Rizal. Diba? Kung ang purpose pala talaga niya is to ease commuting. Tama. Good to. Diba? Pwede rin kasing for leisure, for fun lang siya. Oo. Pero nakakaano din may zipline din kaya. Parang diba usually ganun magiging din magkakaroon ka ng zipline. Oo. Parang wala pang zipline ata sa Rizal. Di ako... ganun ba? Ay, parang meron, pero parang may iksi lang yung line, yung zipline. Ayan, sige nga, idetalye mo, Val Gonzales. Val. Okay. Nawala ulit si Val. Nawala naman si Val Gonzales, sayang. Sige. Okay. Pakitawagan ulit si Val Gonzales. Balikan na lang natin ang report niya maya-maya lamang. At meron munang babati ulit sa atin. Het? Ayan, may babati ulit sa atin. Para sa 85th anniversary natin, ha? Lunes na yan. Kita-kits po tayo, ha? 4 na araw na lamang. Andito si Senator Jinggoy Estrada. Pilipinas, ang oras, 13 minutos bago mag-alas 5. Pilipinas, kulang-kulang 8 minuto bago mag-alas 5. RH Break Time! Ating balikan ang balitang ihatid sa atin ni Val Gonzales, RH5, kauna-unahang cable car sa Pilipinas, itatayo ng Pangulong BBM admin sa Rizal. Idetalye mo, Val Gonzales. Val Gonzales. Ayan na. At Ray, kasado na ng Miss Thea at Ray, kasado na ng Department of Transportation ang pagtatayo ng kauna-unahang cable car sa bansa. Ito ang inihayag ngayon ng Department of Transportation kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bigyan ng prioridad ng maayos na transport system sa mga Pilipino at para mapasigla ang turismo sa Pilipinas sa isinasagawang Build Better More Infrastructure Forum na inorganisa ng Presidential Communications Office dito sa New Clark City sa Tarlac. Sinabi ni DOTR Undersecretary for Planning, TJ Batan, natapos na ang feasibility study na isinagawa ng ahensya tungkol dito. Aniya, itatayo ang cable car sa huling istasyon ng MRT4 sa Taytay Rizal, paakyat ng Antipolo City. Narito't pakinggan natin si Transportation Undersecretary TJ Batan. We are working on a cable car project going up to Antipolo. So one of the best applications of a cable car technology is in mountainous terrain, mataas. So very useful for that. So the ADB is supporting us in MRT4, and as part of the ADB's support for MRT4, they funded a pre-feasibility study for an urban cable car project connecting MRT4, again in Taytay, up to Antipolo. Bukod dito ay kinumpirma rin ng opisyal na mayroon ding itatayong cable car sa Baguio City, pero ito aniya ay locally funded o popondohan ng city government ng Baguio. Mula rito sa New Clark City, sa lalawigan ng Tarlac, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bolivia.
Bolivia. Oo, sabi Ayan. dito, the La Paz cable car system in Bolivia is both the longest and highest urban cable car Ayun. network in the world. Baka yan ang gagawing modelo. Oh. Di ba? Kasi ang Bolivia, di ba? Sabi mo, yan ang dyan sila kilala. Isa sa mga trademark. Oo nga, no? Paano kaya? Kaya nga. Sarap naman. Para po. Kaya nga eh. So kung halimbawa Antipolo. Antipolo daw, nabanggit. I'm so happy. From Antipolo to halimbawa ang last station is Pasig. Ay, hindi. Pinakamalapit. Oo, diba? pababa. Eastern part di ba? Marikina, tas Pasig. Oo. Sandali-sandali na lang. Sandali lang din talaga siya. Sana matupad. Sana, harinawa, soon. Magiging isa sa malaking legacy ng administration ni BBM ang pagkanatupad, di ba? Totoo. Patay naman ang 3 katao habang sugatan ng hindi bababa sa 5 iba pa matapos mauwi sa vehicular accident ang pagtangay ng isang lalaki sa isang police car sa Morong, Rizal. Ayon kay Police Major Rosalino Panlaki, hepe ng Morong Municipal Police Station, nangyaring insidente matapos rumisponde ang kanyang mga tauhan sa pagwawala ng sospek na sinasabing may problema sa pag-iisip. Kinlala itong si Jomar Karagdag, 52 taong kulang na unang sinundo ng pulisya sa barangay San Juan. Sabi pa ng opisyal, bigla umanong pinasok ni Karagdag ang nakaparada at ginagawang pulis mobil sa labas ng presinto para tumakas. Pero hinabol siya ng 2 pulis gamit ang iba pa sasakyan at siya ay pinaputukan. Dito na sumalpok ang police car sa poste ng Meralco kung saan ilang residente ang nadamay habang naaresto naman si Karagdag at siya ngayon ay maharap sa patong-patong na kaso. Samantala, kung kayo po ay nagnanais na magkaroon ng salapi ngayong sandaling ito, tumawag na sa ating teleponong numero 0998-568-9094. 0998-568-9094 at sumali sa ating mas malakas sa telepono promo. Samantala, niyanig ng malakas na magnitude 7.1 na lindol ang Palimbang, Sultan Kudarat kaninang alas 10:13 ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS Tectonic, ang dahilan ng pagyanig kanina na itala ang intensity 4 sa San Jose Abad Santos, Davao Occidental, intensity 3 sa Mati, Davao Oriental at Glan, Sarangani. Habang naitala ang intensity 2 sa Maragusan, Davao de Oro, Tagum, Davao del Norte, Libungan at Tulunan, Cotabato, Kiamba, Maitum at Malapatan, Sarangani, Coronadal, South Cotabato at General Santos City. Intensity 1 naman ang naitala ng PHIVOLCS sa Davao City, Tantangan, South Cotabato at Lebac, Sultan Kudarat. Walang tsunami alert at wala ring naitalang pinsala matapos ang lindol habang asahan naman po ang aftershocks. Idiniklara ng bayan ng Mansalay sa probinsya ng Oriental Mindoro ang state of calamity dahil sa dengue outbreak. Ayon kay Mayor Ferdinand Maliwanag, 63 katao na ang nagpositibo sa dengue. Sa katunayan, mula nung magdeklara ang pag-asa ng umpisa ng tagulan, sinimula na din nila ang misting pangontra sa lamok. Samantala, ipinahayag ng alkalde na wala namang nasawi sa kanilang bayan sa dengue dahil maaga silang magsagawa ng naturang hakbang laban sa dengue. At dahil mabilis ang mga daliri, ng ating mga manonood, nakikinig sa atin ngayong oras na ito, meron na tayong winner kung masasagot ang ating katanungan. Ilang araw na lang bago ang ika-85 anibersaryo ng DZRH. Hello, sino po sila? Magandang hapon. Angel Bautista po. Angel Bautista, magandang hapon. Magandang hapon. Taga saan po si Sir Angel? San Jose del Monte, Bulacan po. SJDM. At ang iyong sagot sa aming tanong ay? Sa Lunes yan. Mga 3 araw na lang po. 3 tulog na lang. 3 tulog na lang ba? Magpupuyat kasi ako ngayon eh. 4 na araw pa. 4 na araw pa. Kasi 12, 13, 14, 15. Ayan. Tama, diba? Pero tama naman siya nung sinabi niya sa Lunes. Akin sa'yo. Opo. Baka hindi ito matutulog kasi excited.
Sige, huwag niyo po ibababa ang telepono at bibigyan po kayo ng instructions kung paano niyo po makiklaim ang inyong premyo. Congratulations po! Samantala, sa ikalawang sunod na buwan ay muling magpapatupad ng extended due date ang Manila Electric Company sa pagbabayad ng kuryente ngayong Hulyo. Good news to mga misis. Oy. Abiso ng Meralco, madidelay ang delivery ng bill sa mga customer nito sa kalagitnaan ng buwan. Patuloy umano ang koordinasyon ng kumpanya sa Energy Regulatory Commission kung ano ang magiging singilan matapos pag-utay-utayin ang pass-through charges mula sa wholesale electricity spot market. Magugunitang ipinakatay ng ERC sa mga distributor gaya ng Meralco ang pagpatupad ng dagdag singil na inaasahang mararamdaman hanggang Setyembre. Bukod naman sa utay-utay na patong sa bill, pangangambahang mas magmamahal pa ang kuryente dahil sa generation charges ng Meralco sa susunod na 3 buwan. Umapila ang isang public health expert na maglabas ang gobyerno ng panuntunan o gumawa ng batas para ipagbawal na ang tinatawag na mukbang vlogs. Kasunod ito ng pagkamatay ng vlogger na si Dong sa Apatan matapos atakin sa puso ng magmukbang ng piniritong manok sa Iligan City. Idiniin ni Dr. Tony Leachon na maaaring mauwi sa sakuna ang pagmumukbang na isaan niyang powerful tool para sa tinatawag na persuasion, change habits at behavior. Batay sa mga pag-aaral, sinabi pa ni Leachon na may teoryang may negatibong epekto ang panonood ng mukbang videos gaya ng mas mataas na food consumption, obesity at iba't ibang eating disorder. Samantala, itinanggi ng Philippine National Police sa mga paratang na politika ang motibo ng pagre-reassign ng mga pulis sa Davao City Police Office. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, itinalaga ang mga bagong police station commanders sa Davao City dahil sa kanilang kontribusyon sa programa ng PNP. Pagsisiguro ni Fajardo, hindi konektado ang pagpapalit ng mga police personnel sa lungsod ng Davao sa kasalukuyang mga issue sa politika sa lugar. Posibleng makaranas ng above normal rainfall sa Metro Manila sa darating na Oktubre hanggang Disyembre. Ayon sa Pag-asa, ito'y dahil sa La Nina phenomenon na maaaring magdulot ng heavier rainfall ng hanggang sa 140% sa huling 3 buwan ng taon. Una nang sinabi ng ahensya na malaking posibilidad ng La Nina ay maranasan pa sa huling bahagi ng taon at magtatagal hanggang sa unang quarter ng 2025. At para naman sa ating break time sports, Team USA wagi sa laban sa Team Canada sa isang tune-up game. Idetali mo ang balitang yan, RH53, Kristan Karag. Kristan. Wagi sa score ng 86-72 ang Team USA sa isang exhibition game laban sa Team Canada sa Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Ito ang unang pagkakataon na nagharap ang dalawang national team mula nung talunin ng Canada ang Team US 127-118 sa bronze medal match ng 2023 FIBA World Cup na ginanap dito sa Pilipinas. Sa naganap na exhibition game, nagpasok ng 13 points si Anthony Edwards at 12 points at dinagdag ni Stephen Curry para sa panalo ng Team US. Sa umpisa ng laro, natambakan ang Team US 11-1 pero nagawang makabawi ng koponan at tumabante 41-33 sa dulo ng first half. Nakatakdang magkaroon ng exhibition games ang Team US laban sa Australia at Serbia sa susunod na linggo. Naghahanda ang Team US na madepensahan ang kanilang corona sa 2024 Olympics sa Paris, France. Tatagain ng Team US na masungkit ang kanilang 17 Olympic gold medal sa Paris game na formal na magbubukas sa July 26. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH Kristan Karag, tuwito'y subabalita, tuwito'y serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Kristan. At yan na ang kabuuan ng ating palatuntunang break time dito sa DZRH. Maraming pong salamat sa inyong pagtutok. At mamaya lamang ay ang balansyadong pagbabalita na hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Nakasama niyo po, ako po si Thea Pecho Corpuz. At sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. Pilipinas, ang oras, 4 na minuto makalipas ang 5:00.